Para mas maunawaan ang proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, kumausap po tayo ng eksperto sa batas. Nakasalang si Philippine Bar Association Committee on Public Issues and Public Relations member at Constitutional Law Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin ho sa inyo. Ano po ang unang reaksyon ninyo sa mga nangyari kahapon patungkol po dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, sir? Siyempre ho, nakagugulat po yung pagtuloy ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Alam po natin na makailang complaint na rin po ang naihain sa Kongreso mga nakaraang buwan. Pero wala po kasing kagalawan doon sa mga complaint na iyon. So nung natuloy siya kahapon, kahit mga abogado po nagulat sa mga nangyari. Pero pa-explica lamang po sa amin itong proseso po ng impeachment. Kasi may mga nagtatanong po na syempre Vice President po siya, ano ho daw mangyayari sa kanyang kumbaga trabaho naman bilang isang bise habang nagsasagawa po ng impeachment trial sa kanya. So kapag impeached po ang isang official, hindi pa ho siya natatanggal sa posisyon. Nabibigyan po siya ng pagkakataon na maghain ng kanyang mga depensa kapag nagkaroon po ng trial sa Senado. So dahil hindi pa naman po na tumutuloy ang trial at hindi pa ho nagdedesisyon ng Senado, ay vice-presidente pa rin po si Vice President Duterte at patuloy lang po ang kanyang mga tungkulin sa gobyerno. I see, okay. At ito hong nag-adjourn nga ho kahapon ng sesyon ng Senado, no? May mga nagsasabi na po pwede hong mag-convene naman agad-agad kung gugustuhin po ng impeachment court ng Senado. Ano ho ang mga pros and cons nito kung sakasakali na sila ho ay magbalik agad sa sesyon before the elections or after? So bilang pananaw ko lang po, no, as an academic, tungkulin po ng Senado na tipon upang pagdesisyonan itong impeachment complaint. Hindi po porket naka-recess ay hindi naman po sila pwede magtipon dahil hindi naman po legislative itong ginagawa ng Senado kung nagtatry sila ng impeachment cases. May pros and cons po pero political po yung pros and cons na iyon. Siyempre meron pong epekto sa nalalapit na halalan at baka na-apektuhan din po ng nalalapit ng halalan yung desisyon ng Senado kung itutuloy po yung impeachment. Okay. At magkaka-eleksyon na nga po na banggit ninyo na posible hong magbago syempre yung mga kongresistang prosecutor pati na yung mga senator judge. Ano ho ang mangyayari kung abutin ng pagpapalit po sa pwesto o yung bagong regular session po ng Congress ang impeachment trial, sir? So para po prangka lang po, hindi po kasi malinaw sa batas ngayon kung ano ang mangyayari kung lumampas po yung impeachment sa June 30. Magkaiba po ang pananaw ng mga akademiko. Sa panig ko po, palagay ko po dapat magtapos din po yung trial sa June 30 dahil nag-iiba po ang Kongreso pagdating sa June 30. No? Iba na po ang Senado na uupo. So yung mga pending po na business in the Senate and the House, hindi po yun pwede tumawid ng Kongreso at kasama na rin po doon ng impeachment. Alright, marami pong salamat sa inyo pong mga ibinigay sa aming insights about the impeachment. Thank you. Maraming salamat din. Ayan po naman si Assistant Professor Paulo Tamase ng Philippine Bar Association.